So, there's a, Mr. Chair, noted po yung kay Congressman Marcoleta. Now, may I now be Chairman recognized? Abante, now you are recognized. My query is if we have invited a certain Elizabeth Cruz, no? Yan. AKA Joey De Vibre, Mr. Chair. If we have invited her and she has an excuse letter, Ito yung ito yung nananawagan mga kababayan dun sa mga kababayang Pilipino natin nung panahon na may mimol malware sila dun sa EDSA, sa EDSA Shrine. At kaya sumikat ito mga kababayan, kung matatandaan nyo noong 2022, ito namang vlogger na ito, sa TikTok to nagsimula. Ano po, at kaya siya sumikat dahil dun sa may nagbanta kay PBBM nung panahon ng kampanya na ipapa-assassinate etong si PBBM mga kababayan sa kanyang channel sa TikTok. Nag-comment yon mga kababayan, and then napag-usapan yon, kumalat yon, pinikap din ng mainstream media hanggang sa nagpasya siya na mag-vlog na lang in YouTube at saka sa Facebook mga kababayan. At dahil nga doon na gabi-gabi pinupuno niya, kinikriticize niya yung ating mga nasa sa gobyerno mga kababayan, napasama siya dito sa imbitasyon ng TRICOM. Dahil nga mga kababayan, yung iba sa mga sinasabi niya pagmumura na sa mga politiko, minumura niya yung mga politiko katulad nitong si Congressman Abante. Ano po, ipagpatuloy pa natin. may I know what was the excuse, Mr. Chairman? Comsec, please answer the query of Congressman Abante. Please. Sa social media. Harap dito. Thank you, Mr. Chair. Ano yan? Joey De Viver. De Viver daw o Vibre? Joey De Viver. Pero ang tawag ko dyan, Joey Cruz eh. Kasi naman mga kababayan, ng pagkakakilala ko dyan noong 2022. Ano po, dating kasamahan din natin yan na sumusuporta sa Uniteam, mga kababayan. Pero dahil nga sa etong mga Duterte, bumabatikos na sa gobyerno, nagkaroon ng pagkakawatak-watak sa Uniteam, sila yung mga latak na napasama doon sa kabila, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Chair, Miss Elizabeth Joy Cruz was invited and she sent an excuse letter via email. Ano po yung kanya excuse letter? Ano yung dahilan? One moment, sir. I'll get it from the chair. Thank you. Mr. Chair, Comsec, can you kindly also try to tell us those resource persons who have not attended this committee hearing? Yung may mga excuse letter, okay yun. But those who have not reply to our request to be present on today's hearing. Thank you, Mr. Mr. Chair, Chair. particularly first, Mr. Chair, Yes, Congressman Abante. particularly I am referring to AKA Joe De Vibre. Yan. Sapagkat matindi yung kanyang mga sinabi dito. Yan. Gusto ko talagang makita siya at makausap. Sapagkat dito minura niya ako. At ang sabi niya, panay kabobohan sa quad. Sayang kuryente sa'yo. Bigyan mo sa kanya. Ano yung pack you? Pack you. Hindi ko yung pack. Congressman Abante. Katutuloy ko lang muna. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. Let's be more comprehensive on this approach. Binabasa ko lang eh. Sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi ko na babanggitin yung mura niya. Pag tinatanong kung anong legislation ginawa niyo in relation to this BS, ano ba yung BS? BS inquiry, sasagot ka. Swelduhan ka ng taxpayers bago. November 3, 2024, si Benny Abante at si Romel Marbil ay mga protektor ng illegal na droga dahil pilit nilang pinalalabas na hindi ito ganoon kasama. Tapos sabing ganyan, si Dan Fernandez
and Ace Barber survey are depressing. Alam na nila na matatalo sila sa eleksyon. So what is the hearing for? Smoke screen for the discount. Tinabi ko ito sa Ayan, tingnan nyo mga kababayan na kung gaano kabastos etong mga vlogger na sumusuporta kay Digong, kay dating Pangulong Duterte. Kita nyo mga kababayan, magagaling sila kapag ka nagsasalita sa kanilang mga YouTube channel. Magagaling sila kapag ka sila ay nagmumura. Ano po at binabastos yung ating mga kongresista na nagtatrabaho lang naman at ginagampanan yung kanilang sinumpaang tungkulin sa mamamayang Pilipino. Ang gagaling nila magmura ng mga ganyan, magbato ng mga ad hominem attack mga kababayan dito sa ating mga mambabatas. Pero kapag ka inimbitahan, may kanya-kanya mga dahilan. Alam nyo, buti pa nga mga kababayan yung isa, dapat ganun yung ginawa nila, yung katulad nung kay Maui, pumunta sila ng Singapore at nagbakasyon sila, yon valid pa kahit papaano mga kababayan. Pero yung mga dahilan nila, kanilang dahilan mga kababayan na kung saan kayo siya pinayuhan ng abogado, na wag nang umattend mga kababayan, kasi pakiramdam nila, gigipitin sila. Eh kung tutusin mga kababayan, eto bang ginagawa nilang to? Tama ba yan? Diba na kung saan mumurahin nila yung mga mambabatas kung kailan lang nila gusto. Tapos kapag ka pinatawag para pakinggan yung kanilang mga panig mga kababayan, hindi naman sila gigipitin, hindi naman sila didikdikin dito sa kamera, akala mo naman mga inapi na. Diba? At kung ano-ano ang mga dahilan, wag lang pagtawanan ng taong bayan. Alam niyo kung tutusin mga kababayan, katawa-tawa itong ginagawa nilang ito. Ang gagaling nila magmura pero pag pinatawag sila na may mga takot, hindi maka-attend dito sa patawag ng kamera mga kababayan. Ibig sabihin, hindi nila kayang tindigan yung kanilang mga sinasabi dito sa mga mambabatas. Magagaling lang sila na magsalita at magmura sa kanilang mga social media account. Kasi nga alam nila, pag naando dun sila, safe sila at walang tao na mambabara sa kanila. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Matindi po itong mga akusasyon na ibinigay nitong gusto ko nila magmura eh. Hindi na ako magmumura muna. Oo. Yan. Kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila eh. Yan. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Oo. Mga takot din pala yung mga yan eh. Please hold your fire, please. I'm On the process of administrative, ano pa lang muna tayo, Congressman Duterte. We can tackle that on the interpellation. Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumaya pa na abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. The lawyer, if this is like... Oo. As the lawyers, kung libelous yung ginawa nyo, o slander, no ha? O nakalagay, I would... Kita nyo mga kababayan, yung nagbumura sa mga mambabatas humihingi ng respeto. Ngayon lang tayo nakakita niyan mga kababayan, pagkatapos mong murahin yung mga mambabatas, pagkatapos mong bastusin, hihingi ka ng respeto dahil sa ayaw mong umattend. Diba mga kababayan? Kita nyo naman kung ano yung mga vlogger na pinapanood, yung mga didiset dyan, tingnan nyo yung mga vlogger na pinapanood nyo. Pagkatapos mang bastos, hihingi ng respeto. Pambihira. I'd like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. Tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz, na nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon, humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagbumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Yeah, man. No, wait. Quiet, man. Please observe, refrain from Sa pool ba mga kababayan, huwag kasi masyadong mabantot. Iba kasi mga kababayan pagka masyadong mabantot yung yung bunganga, yung nagsasalita ka ng kung ano, no? Yung sisiraan mo yung mga tao, mumurahin mo kung kailan mo lang gusto kasi alam mo na walang laban sa'yo. Pag nasa YouTube channel ka, na sarili mo, alam mo na yung mga taong minumura mo, walang laban sa'yo eh. Pero kapag ka pinatawag ka personal, wala kang kakayanan para harapin at tindigan yung mga sinasabi mo. Yan kasi mahirap sa kanila mga kababayan. Hindi nila kayang tindigan
yung kanilang mga sinasabi. Katulad lang yan mga kababayan, nung isang DDS vlogger, kung matatandaan nyo, nung January 13, na kung saan nakalaban ni Nyulo, ni Tita Missy. Ano po, dun sa rally, nakasagutan ni Tita Missy. Nung tinanong ni Tita Missy, kung DDS ba, kung DDS vlogger ito, mga ito, di ba, sinabi mismo nung DDS vlogger, hindi daw siya DDS vlogger. Hindi daw siya taga-suporta nitong si Digong. So parang ganito lang din yan mga kababayan. Magagaling silang magmura, mag-defend sa kanilang mga channel, gumawa ng kwento, bastusin yung mga kongresista, pero pagka nasa personal na at kaharap na nila yung mga taong binabastos nila, wala silang masabi. Ano po, takot sila na harapin at tindigan yung mga sinasabi nila. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Laughing or whatever, Chairman. Wait, wait. Quiet, Chairman. Please observe, refrain from laughing or whatever expression you wanted to, please observe decency and, of course, Chair, I move that we strike out. with all due respect, with all due respect with Congressman Abante, I feel your sentiment, I feel your sentiment, but we are in the process of finding out the, yung pong implementation of the 10175. And I respect your freedom of expression. But what I'm trying to tell you is to refrain from the fire that you wanted to express, no? But ano kaya mga kababayang gagawin nila sa sunod? Di ba may mga show cause order na sila? May mga show cause order na itong mga vlogger na hindi umattend. Ang tanong, paano kaya nila haharapin sa sunod etong si Congressman Abante? Lalo na etong si Joey Cruz, etong isa sa nagmura kay Congressman Abante, mga kababayan. Hindi naman po pwede na hindi sila attend dito kasi may show cause order na po sila, mga kababayan. Natural, nasa second hearing, mapipilitan silang umattend dito. Ano po, kasi nga mga kababayan, may mga show cause order na itong mga to. So ngayon, ano kaya ang gagawin ng mga vlogger na patuloy na nagmumura dito sa mga mambabatas na nakaupo dito at nagtatanong, ano po dito sa mga resource person, ano kaya ang gagawin ni Joey Cruz pagka nakaharap na po niya etong si Congressman Abante? Ano kaya niya murahin ng harapan, mga kababayan, katulad ng sinasabi po niya, ano po, sa kanyang social media account? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. for now, nandun pa lang po tayo sa administrative matter, and we wanted to finish that, and then we will be discussing, or we will be approving the ground rules. Wala pa po yung ground rules, and kaya nga po doon sana yung kay Chairman Abante napapatak yan sa ground rules. Anyway, having said that, siguro we'll proceed to the next item. Mr. of our Chair, agenda is to approve. So that we can have an orderly hearing, we must first approve the ground rules. I believe that the COMSEC has already distributed copies of the ground rules to the members present. So therefore, Mr. Chair, I move to approve the ground rules. Yes, there's a motion to approve the ground rules, and I believe that the members of this committee have already received the yung pong ground rules natin, and you have already read it. So siguro I need a second motion for this. Any second motion? Second. This was duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Administration of Hindi mo babasahin naman ang ground rules. So the next item of our agenda is for all the Mr. Chair, yes, Congressman Zamora. I would like to reiterate my earlier motion to strike out the expletive that was mentioned by my idol, Representative Abante. Earlier. Second motion. Mr. Chair, Second motion. I object because it was not expletive. Sinabi ko lang, namo. That can mean anything. That can mean anything. Hearing resumed. Hindi, nagmura naman si Congressman na Abante pero kalahati lang. Kahit sino talaga, mga kababayan, mapapamura pagka ganun yung ginagawa sa'yo, tapos walang kakayanan na umattend, walang lakas ng loob para harapin yung kanya mga pinagsasasabi. Kaya nga, mga kababayan, piliin nyo yung mga vlogger na pinapanood nyo. Kasi unang-una, tingnan nyo diba sinasabi nila, lalo na ng mga DDS vlogger, pinagtatawanan nila yung mga vlogger na umattend dito. Pero mga kababayan, hindi naman nila kayang gawin yung ginawa ng mga vlogger na umattend po dyan. Hindi nila kayang gawin yung ginawa nila
ni na Models of Manila, mga kababayan, ni na Attorney Enzo, hindi nila kayang gawin yung ginawa nung mga umaten dito. Tapos ang lalakas ng loob nila na pagtawanan yung mga vlogger na umaten dyan. Kaya nga mga kababayan, kahit sino talaga, mapapamura kapag kaganyan yung ginagawa sa'yo, matatapang magmura, pero hindi naman kayang depensahan at tindigan yung mga salita po na binibitawan po nila. Ano po kaya mga kababayan, doon sa lahat ng mga kababayan Pilipino po natin, huwag kayong magpapadala sa drama ng mga yan. Hindi natin alam kung eto bang mga ito a-attend pa sa kabila ng mga show cause order na ibinaba po laban po sa kanila mga kababayan. So abangan natin sa susunod na hearing kung may lakas ng loob bang itong mga ito na harapin yung mga patawag po sa kanila ng kamera mga kababayan or baka magtago na rin sila.